Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkarating sa bahay, kanya-kanya kaming tungo sa aming mga silid. Lahat kami pagod, pisikal man o emosyonal. Ang mga nangyari ngayong araw ay hindi inaasahan. Ni sa panaginip ay hindi ko inakalang mangyayari ang lahat ng ito. Sa totoo lang, masaya ako na hindi ko na kailangang tiisin si Madison. Isa siyang babaeng mahirap pakisamahan. Palasunod sa layaw. At ang kanyang boses, Diyos ko, ang sakit sa tenga, lalo na kapag siya sumisigaw. Pakiramdam ko, kapag palagi ko pa siyang naririnig, ay mabibingi na ako. Talagang hindi siya madaling pakisamahan. Kaya't mabuti na rin at tapos na ang lahat. Ngunit sa kabilang banda, ikinasal ako kay Crystal, isang estranghero. Oo, estranghero rin si Madison, pero kahit papaano'y kilala ko ang kanyang pinanggalingan. Samantalang si Crystal, wala akong alam tungkol sa kanya maliban sa kanyang pangalan. Bukas pa namin matatanggap ang buong ulat mula sa pribadong investigador ni Papa. Napabuntong hininga ako habang papunta sa aking walk-in closet upang kumuha ng t-shirt at shorts. Gaano ko ba kamahal ang pagsusuot ng komportableng kasuotan, Matapos magpalit, humiga ako sa kama, ngunit hindi pa rin dumarating ang antok. Paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyari ngayong araw, o marahil, iniisip ko ang isang taong may magaganda at malalaking matang kayumanggi. Kay ganda ng kanyang mga mata. Kay ganda ng lahat sa kanya. Tinuligsa ako ng sarili kong isipan dahilan upang mapaungol ako sa inis. Habang iniisip ko siya at ang mga kaganapan ngayong araw, doon na ako dinalaw ng antok. 9:30 na ng umaga at kami naghihintay sa pagdating ng pribadong investigador ni Papa. Lahat kami ay maihalong kaba at pananabik. Sa wakas, dumating na si Max, tangan ang isang folder. Bati muna siya, saka umupo sa isa sa mga silya sa aming silid-aklatan. Iniabot niya ang folder kay Papa. Pagkabukas ng folder, agad na bumungad ang isang malaking larawan ni Crystal. Nakangiti siya roon. Kay ganda ng kanyang ngit. Tumigil ka. Pinagalitan ko ang sarili ko at pinilit na ituon ang pansin sa kanyang background. Isang estudyante sa Holy Cross College, nakatira sa Hannah's apartment. Pumanaw ang kanyang inang biolohikal sa isang aksidente noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Kalaunan, muling nag-asawa ang kanyang ama, ngunit sa kasamaang palad ay itinakwil siya at pinalaya sa edad na 9. Simula noon, sa kanyang lola siya nanirahan na pumanaw din 2 taon na ang nakalilipas. Sa kasalukuyan, mag-isa siyang namumuhay at nagtatrabaho bilang assistant ng kilalang designer na si Andera Heard upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw. 5 taon na ang nakakalipas, may isang lalaking kapitbahay niya noon na si Peter, 23 taong gulang. Inakala nitong umiibig siya kay Crystal at nagpahayag ng damdamin, ngunit tinanggihan siya ni Crystal. Hindi niya matanggap ang pagkabigo, kaya't pinilit pa rin itong lapitan si Crystal. Nang patuloy siyang isnabin, nagtangka si Peter, kasama ang isang kaibigan, na kidnapin at saktan siya. Sa kabutihang palad, naaresto sila agad ng mga pulis, bago pa man siya mapahamak. Sa ngayon, nasa Australia na si Peter, kasama ang kanyang mga magulang at malayo na kay Crystal. Habang nakikinig sa kwento ng kanyang pinagdaanan, nakaramdam ako ng lungkot para sa kanya. Napakalaki ng kanyang pinagdaanan, pero hindi siya sumuko. Lalong higit pa roon, humanga ako sa kanya. Isa siyang matatag at matapang na babae. Maari niyang piliing sumuko, ngunit pinili niyang lumaban para sa kanyang kinabukasan. Doon ko rin naunawaan kung bakit natakot siya ng pagbantaan ni Madison ang kanyang karera. Siyempre, pinaghirapan niya ang lahat at hinding-hindi niya hahayaang sirain ito ng iba. Matapos maibigay ang file kay Papa, nagpaalam na si Max. Inutusan siya ni Papa na panatilihing lihim ang lahat ng impormasyon tungkol kay Crystal at patuloy na bantayan ang bawat galaw ng mga ayala. Nang makaalis na siya, naupo kami sa mga sofa sa silid-aklatan. Simon, kahapon, duda ka sa kanya. Pero ngayon, tingnan mo. Napakatapang niyang babae, sabi ni Mama habang hawak ang file na may pagmamalaki. Tumango si Papa bilang tugon. Ngayon, tanong niya kay Mama.
Ngayon, ano? Balik tanong ni Mama. Ano ang plano natin para sa kanya? Sa palagay niyo ba ay ligtas siyang manirahang mag-isa? Una si Peter, ngayon ang mga Ayala. Alam nating hindi basta-basta mapapatawad ng mga iyon si Crystal. Sa katunayan, maaaring paghigantihan pa siya. At kung malaman ng iba na isa na siyang rason, maaari siyang gamitin para sa pera o sa kung ano paman, ani Papa habang nakatanaw sa bintana. Aminado akong matatag siya, pero kailangan na niyang mag-ingat sa lahat ng oras. Isang pagkakamali at maaari siyang mapahamak, dagdag niya. Napakuyom ako ng kamao sa galit at paulit-ulit na inusal sa isipan, walang makakapanakit sa kanya. Ano nang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Ashton. Sa palagay ko, dapat natin siyang protektahan. Bigyan siya ng bodyguard at natigilan si Papa at tinitigan ako. At? Tanong ko habang nakataas ang kilay. At malalim ang buntong hininga niya, sa tingin ko, mas makabubuting dito na muna siya manirahan hanggang sa matapos ang gulong ito. Dito. Sa bahay. Sa kwarto ko. Pero Papa, estranghero pa rin sila sa isa't isa. Sa palagay mo ba'y maaari silang tumira sa iisang silid? Gulat na tanong ni Sarah. Hindi naman iyon ang sinabi ko. Sa guest room titira si Crystal, agad na tugon ni Papa, at halos lahat ay tumango, maliban sa akin. Pero sa tingin mo ba'y papayag siya? Tanong muli ni Sarah. Hindi ko alam. Pero kailangan natin subukang kumbinsihin siya. Hindi niya alam kung gaano siya kapanganib ngayon, ani Ina. Tama. Tinulungan niya tayo, ngayon tayo naman ang dapat gumanti sa kabutihang loob niya. Wika ni Papa, may bahid ng ngiti sa labi. Ngunit Papa, may isa pang problema, puto ni Sarah habang lumilingon sa amin. Ano naman yon? Tanong ni Papa na maihalong pagtataka. Si Andera Heard, ang boss ni Crystal. Kilala siyang tsismosa. Kapag nakahalata siya ng kahit katiting, tiyak kakalat ang balita. Delikado iyon, paliwanag ni Sarah, halatang nag-aalala. Tama si Sarah. Hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Dapat tumigil si Crystal sa pagtatrabaho sa kanya. Isa na siyang rason. Madali nating matustusan ang kanyang pangangailangan. Mas makakabuti kung sa pag-aaral na lang siya mag-focus, sabat ni Ashton na may kumpiyansa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng panghihinayang. Sigurado akong ayaw ni Crystal ng ganoon. Hindi ko pa man siya kilala ng lubusan, ngunit base sa nabasa ko, alam kong mataas ang kanyang pagtingin sa sariling kakayahan. Hindi siya umaasa sa iba. Ashton, huwag mong sabihing parang isa siyang gold digger, sambit ni Sarah habang nakatitig sa kapatid. Ay hindi. Hindi ko ibig sabihin yon, gulat na sagot ni Ashton. Pero ganoon ang dating ng sinabi mo, balik ni Sarah na nakakunot ang noo. Hindi okay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Alam kong hindi siya ganoon, pagtatanggol ni Ashton. Maari na yan. May numero na rin tayo ni Crystal mula kay Max. Tatawagan ko siya at imbitahan na makipagkita sa atin ngayon, sabi ni Mama habang may tinatype sa kanyang telepono. Hintayin na lamang natin siya. Si Garcia. Ay, hindi. Hindi na Garcia. Si Crystal Razon. Pagpasok ko sa kanilang mansyon, napanganga ako sa gulat. Napakaganda ng lugar. Halos lahat ng sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa mga kortina hanggang sa mga larawan sa pader, tila ba nasa kastilyo ako ng isang hari. Lahat ay enggrande at kahanga-hanga. Napatingin ako sa mga florera at estatwa. Diyos ko! Napatigil ang aking pagkamangha nang marinig kong may tumawa sa aking likuran. Pagharap ko, nakita ko si Dante na may pilyong iti habang nakatitig sa akin. Napaungol ako sa inis at agad na umiwas ng tingin. Pagdating namin sa isang silid na tila isang silid aklatan, doon kami huminto. Sa loob ay naroon ang iba pang miyembro ng pamilya ni Dante, kasama ang isang lalaking tila nasa early 30s na may pangangatawan na parang wrestler. Pagkakita nila sa akin, sabay-sabay silang tumayo. Lumapit si Sarah at niyakap ako. Hi Crystal. Kumusta ka? Tanong niya habang may ngiting nakapinta sa kanyang mukha. Ayos naman. Ikaw? Sagot ko habang nakatingin sa kanya. Tumango lamang siya. Crystal, tawag ni Ginoong Razon at iniimbitahan akong maupo sa sofa malapit sa kanila. Umupo ako at tahimik na naghintay kung ano ang sasabihin nila.
Crystal, alam kong ang lahat ng nangyari kahapon ay hindi mo inaasahan, sabi ni Ginoong Razon habang tumango. Alam kong maaaring nabigla ka sa mga pangyayari. Dahil sa amin, napasama ka sa gulo sa mga Ayala. Napatigil siya saglit at huminga ng malalim. Alam kong walang mababago kung hihingi ako ng tawad, pero taos puso akong humihingi ng paumanhin, dagdag niya. Tumango lamang ako. Ayos lang po, Ginoong Razon. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad, sagot ko, at tumango rin siya bilang tugon. Crystal, may gusto sana kaming itanong sa'yo, sabi ni Ginang Razon na nakatingin sa akin. Ano po iyon? Tanong ko, may kakaibang kaba sa dibdib. Crystal, sana huwag mong masamain. Ang nais lamang namin ay ang iyong kapakanan, sabat ni Ginang Razon. Ano po ba ang gusto ninyong sabihin? Tanong ko ng direkta, ayaw ko nang patagalin pa. Crystal, nais ka naming imbitahan na pansamantalang manirahan dito, kasama namin, hanggang sa matapos ang kaguluhang ito, seryosong pahayag ni Ginoong Razon. Pasensya na po. Agad akong tumayo, hindi makapaniwala. Ito na yata ang sukdulan. Una, pinilit nila akong magpakasal kay Dante, at ngayon gusto pa nilang dito ako tumira. Hindi maaari. Pakinggan mo muna kami, Crystal. Hindi ito para pahirapan ka. Kung dito ka maninirahan, magiging ligtas ka, paliwanag ni Ginang Razon habang lumalapit sa akin. Umiling ako. Hindi ninyo kailangang gawin ito. Kayang-kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo, matigas kong tugon. Una, pinilit niyo akong pakasalan siya, itinuro ko si Dante, at ngayon gusto niyo akong manirahan dito. Hindi ito patas, mariin kong saad habang umiling sa pagkainis. Crystal, pakinggan mo naman sana kami. Ang lahat ng ito ay para sa iyong kaligtasan, muling sabi ni Ginang Razon, pilit akong inaabot pero umatras ako. Wala kayong dapat ipag-alala tungkol sa akin, mahina ngunit matatag kong sagot habang nakuyom ang kamao ko. Bakit hindi? Isa ka na ngayong Razon, ani Ginang Razon, dahilan upang mapabuntong hininga ako. Hindi iyon patas, mariin kong sagot. Makinig ka lang muna, anak, sabi ni Ginoong Razon habang lumalapit. Pansamantalang dito ka muna. Ilang buwan lamang. Sa panahong iyon, tuluyan ang mawawala ng kapangyarihan ang mga Ayala. Kapag wala na silang sapat na yaman o impluensya, hindi na nila magagawang saktan ka. Titiyakin naming ligtas ka habang narito ka, paliwanag niya. Kaya kong protektahan ang sarili ko, sagot ko, pilit kinakalma ang sarili, kahit sa totoo lang ay hindi ako ganoon katatag. Sigurado ka ba? Ang mga Ayala ay mapanganib, lalo na si Ethan. Gagawin niya ang lahat para makaganti. Pero kung dito ka mananatili, magdadalawang isip siya, dagdag pa ni Ginoong Razon. Pero, ilang buwan lamang. Pagkatapos noon, pwede na kayong mag-file ng annulment ni Dante at makakabalik ka na sa buhay mong normal, sabi ni Ginang Razon, halatang pilit akong kinukumbinsi. Pero pa rin, mahina kong sabi. Crystal, pakiusap. Ang ginawa mong kabayanihan kahapon ay hindi matatawaran. Tinulungan mo kami. Hayaan mong kami naman ang tumulong sa'yo ngayon, anya habang hinaplos ang ulo ko sa paraang tila isang ina. Kayang-kaya ko naman talagang alagaan ang sarili ko. Napatingin ako sa malayo. Crystal, pakiusap lang. Ilang buwan lang. Pagkatapos nito, maibabalik mo na ang dati mong buhay, muli niyang pakiusap. Bakit kailangan niyo akong pilitin? Tanong ko, tila pagod na rin sa lahat. Dahil para ito sa iyong ikabubuti. Ayaw naming may mangyaring masama sa'yo, sagot ni Ginang Razon sa malumanay na tinig. Napabuntong hininga ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ko na talaga maintindihan ang takbo ng buhay ko. Parang wala na akong kontrol sa sarili kong mga desisyon. Pakiusap, Crystal. Ilang buwan lang, muling sabi ni Ginang Razon. Paano kung saktan pa rin nila ako kahit dito ako manirahan? Tanong ko habang tinitigan si Ginoong Razon. Hindi nila magagawa yon. Kasama na sila sa mga taong hindi na namin pinagkakatiwalaan. Hindi sila basta-basta kikilos kung alam nilang hawak namin ang sitwasyon, sagot niya. Pero paano kung may makaalam na ako't si Dante, kung sakaling may makaalam tungkol sa amin? Napatingin ako kay Dante. Ibig kong sabihin, paano kung may makaalam na nakatira ako rito? Walang makakaalam. At kung meron man, sasabihin naming bisita ka lang, sabat ni Ashton, sabay krus ng braso, halatang nanghahamon pa. Tumaas ang kilay ko at ginaya ko rin ang kanyang kilos. At kung may magbunyag mula sa staff ninyo,
Tanong ko habang nakatitig sa kanya. Hindi sila maglalakas loob, mariing sagot ni Ashton habang tinitigan ako pabalik. Nagkatitigan kami, parehong matulis ang mga titig. Maya-maya ay may narinig akong tumawa. Paglingon ko, nakita kong natatawa si Ginang Razon at Sara sa aming dalawa. Lumapit si Sara at hinawakan ang isa kong kamay. Crystal, ilang buwan lang ito. Huwag mo sanang tanggihan. Wala ka talagang ideya kung gaano kasama ang mga Ayala. Nais lang talaga naming tulungan ka at mailayo ka sa kanila, sabi niya habang nakatingin sa akin. At oo, hindi mo kailangang makishare ng kwarto kay Dante. Sa guest room ka titira. Hinding-hindi namin lalabagin ang iyong personal na espasyo, dagdag niya. Tama siya tungkol sa mga Ayala. Kanina, habang libre ako, nag-search ako tungkol sa kanila. Totoo nga, napakalupit nila. Lalo na ang pinakamatanda. Kinatatakutan siya ng lahat, maliban sa mga Razon. At base sa ilang artikulo, labis ang kasiyahan ng matandang Ayala sa napipintong kasal ni Madison at Dante. Pero nabigo siya dahil sa akin. At siguradong kaya niya akong pagbayaran. Napabuntong hininga ako at tumango habang iniiwas ang tingin. O Diyos ko! Pagkakita ni Sara at Ginang Razon na tumango ako, sabay silang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Abat tila ako na nga ang napasubo. Sa susunod na kabanata, sisimulan ni Crystal ang kanyang pananatili sa bahay ng mga Razon, ngunit hindi magiging madali ang pakikisalamuha sa bagong kapaligiran, lalo na kay Dante. Habang unti-unti siyang nasasanay sa bagong buhay, isang hindi inaasahang pangyayari ang maglalapit muli sa kanilang dalawa. Kaya abangan natin,